Okay mga kapatid, nandito na naman po tayo. Manunood na naman tayo ng balita. Galing po sa ating Pinas News Insider. Nasa description yan. I-subscribe yan dahil nag-aatid po yan ng balita patungkol po sa ating Pilipinas kung mahal. At kung trip nyo naman na may kasamang reaksyon at opinyon, panoorin ho natin ito ng sabay-sabay. Ito ang title, Malaking Good News. Agarang pag-uwi ni PRRD ipinag-uutos ng mga senador. Sabi ng ganun. Senado naglabas ng ultimatum? Patanong, ha? Question mark. Yan mga kapatid ang ating panonoorin at babantayan natin ang balita. Mas maganda kung may mga ganito at panoorin na natin ito. Oh my God, we're back again. Come on, let's get down to business. Yes. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Alright, salamat Fiber ni Juan. Ano ang meron dito? Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang. Ito na ang pinakamagandang balita na dapat malaman ng taong bayan. Siyempre. Napilit tila ayaw ipalabas ng bayarang media sa publiko. Sa wakas, nagsalita na ang Senado at kumilos na sa Ayun. wakas para tulungan na makauwi na kaagad sa bansang Pilipinas ang dating Pangulong Duterte na Dapat siyang lang. pinakaantay ng lahat. At ito na nga ang pinakamalaking magandang balita na isinusulong ngayon ng Senado ang dalawang mahalagang resolusyon kaugnay sa kalagayan ng dating Pangulong Duterte. Ang isa ay para sa kanyang house arrest at ang isa naman ay para mapauwi siya agad mula sa The Hague, Netherlands. Gaano kaya katotoo ito mga kababayan? Ating alamin. Yes. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, narito ang kumpirmadong balita mula mismo sa mataas na kapulungan ng Senado na siyang gigimbal sa lahat ng kumakalaban sa mga Duterte, lalong-lalo na ang mga nasa likod ng di umano'y iligal na pag-aresto sa dating Pangulong Duterte upang dalhin sa The Hague, Netherlands at mahatulan sa dayuhang hukuman. At lahat ng mga loyalistang magpasa hanggang ngayon ay tila bulag pa rin sa katotohanan. Panuuri ng full report mula mismo sa DZAR 1026 News. Sinusulong ngayon Pero bago po yan, naisip ko lang kung isinusulong at nagkapirmahan na lamang na po yung mga iba na gusto talagang pabalikin si PRRD dito. Ang problema o ang Senate President ay si Chis pa rin. Baka magkaroon na naman ng anomalya dyan. Yun lang ang sa akin. Kasi Senate President, hindi natin malaman kung kaliwa o kanan yan eh. Kung baliktad ba o normal, yun, mga ganun. Mahirap po kasi, no, di ba siya pa rin ba ang pipirma dyan? Sana wala na siyang pakialam, no, sa mga desisyon ng Senado. Kung alimbawang majority ng mga senador, talagang naaaprobahan na yan. Sana walang Chis, Escudero, no, na magdidesisyon sa pinali. Sana walang sa ganun. Senado ang dalawang mahalagang resolusyon kaugnay sa kalagayan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang isa para sa kanyang house arrest at ang isa naman ay para mapauwi siya agad mula sa The Hague, Netherlands. Narito ang balita ni Naomi Perez. Buong suporta ang ibinibigay ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa resolusyon na layong Yan. mapauwi sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte at maisailalim ito sa house arrest. Basta importante andito siya sa ating Dapat. bansa at kung ano mang may mangyari mo sa kanya na hindi maganda, andito lang siya. Ang Pilipino ay kagad ay andyan sa kanyang piling. Ipinahayag rin ang kanyang matinding pag-aalala at lungkot kaugnay ng posibleng kahinatnan ng dating Pangulo sakaling magtagal pa ito sa Oo. ICC. So ito yung nakakabahala at lahat tayo nalulungkot kung mangyari man talaga ito na yung ating dating Pangulo na ibinuhos niya yung kanyang buong buhay sa Kaya nga. pagsiservisyo at paghanap ng paraan para mabigyan ng magandang buhay yung bawat Pilipino. Ngayon, hayaan na lang natin na mamatay doon sa ibang bansa at Tama. sa loob pa ng kulungan at hindi makauwi dito. Nakalungkot po. Ang hirap isipin. Masakit po sa puso. Alam nyo,
Kung titignan ninyo, napakahirap na ng sitwasyon ng Tatay Digong nating doon po sa The Hague. Pero kung lalaliman mo pa ng pag-iisip mo, mas mahirap pa sa pinakamahirap. Lalo na't kapag walang pamilya, so sa isang linggo baka isang beses lang pwedeng dumalaw o 2 beses, mga ganyan. May buong maghapon ka na hindi mo kasama yung pamilya mo. Kung ano-ano na siguro ang mga iniisip mo nun. Kung ikaw medyo hindi matibay, pwedeng bumigay na yung katawan mo o yung pag-iisip mo. Ano bang tawag niyan? Yung mentalidad. Tama ba? Kasi Tatay Digong ginawa niya na lahat ng makakaya niya para sa Pilipinas ng mga panahon na yon. Makikita mo rin sa kanya yung stress nung panahon ng pandemic. Pero tignan mo naman, nakaahon tayo. Maayos ho tayo. Ang taas ng ratings ng ating Tatay Digong, hindi ko tatanggalin lagi yan. Ngayon, ganito pa ang gagawin sa kanya. Ano na lang ang iisipin niya kapag siya na lang ang mag-isa? Doon sa kanyang, ewan ko, matatawag bang kulungan yon? Basta ganun. Ang hirap isipin, baka kung ano-ano na, tamo, naghahabi-habilin na, di ba? Kaya, hindi ho biro yung ginawa nila, lalo na't walang kasalanan si Tatay Digong. Sobrang bigat ho ng ginawa nila kay Tatay Digong. Para lang doon sa sinasabi nila na bigyan ng katarungan yung mga na dead na mga adik-adik din. Ewan ko kung may mga nadamay ba o ano, pero hindi po deserve ni Tatay Digong yung mga nangyari sa kanya ngayon. Kaya naman hinikayat ni De La Rosa ang mga kapwa mambabatas at iba pang sangay ng pamahalaan na bigyang halaga ang resolusyon na nagsasaad ng respeto at kooperasyon sa panawagan ng Senado para sa agarang repatriation ng dating Pangulo. So, kung yan ay, kung sila ay respeto sa kanilang co-equal branch of government at bibigyan nila ng weight yung sense of the Senate, then sana gagawa sila ng action according to the sense of the Senate. No? We are urging them to cause the immediate repatriation of the former president. Dagdag pa niya, hindi na raw dapat palakihin pa ang usapin sa politika, soberanya o reconciliation. Dapat anya ay unahin ang makataong konsiderasyon, lalo pat karamihan sa mga senador ay makadiyos, makatao at makabayan. Yon. Ganda. So nakikita ko, sigurado makakuha ng majority yan dahil ako tingin ko what bad will it give to the senators kung i-consider nila yung humanitarian na aspect na sitwasyon ngayon ni Pangulong Duterte. Nakalimutan na nila yung about sovereignty, about reconciliation. Ngayong lumalakas ang panawagan para sa house arrest at repatriation ni dating Pangulong Duterte, inaasahan ng ibang senador na makakakuha ito ng majority support sa Senado. Para sa kanila, ito ay hindi lamang usapin ng politika, kundi paggalang at pagiging makatao. Hindi naman nakapagpigil ang taong bayan na Biruin mo, itong 80 years old na to, concern sa ating bayan. Kung may nadadamay o yung mga durugista na titegi, alam natin po sa rules po ng batas ng Panginoon, dapat talaga pagbigyan, magbago. Pero sa batas po ng gusto ng Pangulong Duterte, sabi niya nga, kung mali man yung paraan ko, pero kung ito naman ang makakabuti sa Pilipinas, gagawin ko. Kaya yung mga iba na wipe out, yung iba na dadamay, pero hindi na binibigyan ng katarungan kung sila ay durugista at umuubos ng pamilya, nakakaistorbo ng pamilya. Biruin mo, aakyat ng bahay tapos magnanakaw, tapos pag nakitang gising yung mga pwedeng ganun di ba? Oh. Isipin nyo na lang, tapos yung taong yun, bibigyan mo pa ng katarungan para lang masabi ng hustisya. Pero yung human rights, may narinig ba tayo para dun sa mga nabiktima ng mga mahabang kwentuhan yan, Pero siguro naman nakukuha nyo ang ibig kong sabihin. Ito yung masama, gumagawa ng masasama. Pag siya nawala, siya pa yung kailangan bigyan ng katarungan. Paano yung mga nabiktima nitong masamang to? Diba? Yung mga nabiktima ng masamang to. Kaya kailangan itong masamang to hindi na dumami. Kailangan magkaroon ng sample para matakot silang gumawa. Ang problema,
itong masamang ito, binibigyan ng katarungan. Kaya tuloy yung mga ibang mga masasama, parang lalaki na siguro ang ulo. Base lang to sa opinion ko, ha. Lalaki ang ulo, may tagapagtanggol na tayo. Sige, walwalan. Yun ho ang nakikita kong pangyayari dyan. Komento sa mundo ng social media tungkol sa usaping ito. At ayon pa sa kanila, nakakaiyak kung sino pa yung presidente na nagkaroon ng malasakit Yes. sa Pilipino. Siya pa ang nakakaranas ng ganyang pagtrato na galing pa sa anak na tinulungan niyang mailibing sa libingan ng mga bayani. Nakakaiyak. Tatay tama. Diggs, palakas ka po. Naghihintay po kami sa inyong pagbabalik. Yes. Nakakaiyak po dahil hindi nyo po deserve yan. Milyon-milyon po kaming nagmamahal po sa inyo hanggang sa dulo ng walang hanggan ng suporta po namin sa inyong mga Duterte. Hindi magbabago kailanman. Masahol pa sa tatay niya si BBM. Nakakalungkot na hanggang ngayon nakaupo pa siya ng walang nangyayaring pag-unlad ng bansa. Wala, 3 taon pa. Hindi pa natin alam kung talagang 3 taon pa. Baka madagdagan pa kung magma-magic sila. Di ba, nitong halalan lang Pakiramdam ko, maraming magic. Bagkos, nilulubog pa niya. Sayang Oo. ang naumpisahan ni PRRD. Magkaisa na tayo mga kababayan ko. Let's pray and make Yes. a stand. Sobra na talaga, nakakahiyang bansa natin. Ilang dekada na tayong ganito. Nagbago lang ng si PRRD ang naupo, pero masyadong maigsi lang ang term niya. Kaya ang maupo itong bagong administrasyon, ibalik na naman sa dati. Kaya sinabing maikli lang yung term niya kasi nung COVID time, alam nyo naman, di ba, marami pa naman big project sana kaso hindi na nakafocus doon. Pero nakita naman natin, di ba, after pandemic, 80% trust rating, lagi nating ulit-ulitin yan. Nakita natin may mga nagawa pa rin, ang dami pa rin nagawa na hindi nakikita ng mga 80-80. Di ba? Mga ob-ob, hindi nila nakikita yon. Lagi sinasabi nila, Duterte walang nagawa. Pero nagda-drive siya, 10 taon na yung lisensya niya. Expiration, no? Anga-anga, di ba? Sila. Ewan ko kung hanggang kailan pa tong ating problema sa ating bansa na sinasabi nila. Minsan kasi inaano tayo binubulag tayo Kunwari may nagawa na, may ganitong mga nagawa. Pero kung i-research nyo, kung magsi-search kayo, sa bagay kahit hindi ka na mag-research yung flood control na lang na magpasa hanggang ngayon, di ba? Huwag ka na mag-search, tignan mo na lang, mararamdaman mo na lang yung kalsada ninyo. Bakit kalsada? Pwede naman yan sa mga mayor, no? Ayuda, pwede na kayo dyan. Pero hanggat may nagbibigay ng ayuda, umabot na ng 3 taon, tapos yung kalsada ninyo, lubak-lubak pa rin, barado pa rin yung mga kanal ninyo, mag-BBM pa kayo. Tuloy tayo. At mas masahol pa. Talaga bang di naaangat tong bansa natin? Wala akong Nagiging ganyan. sindikato na ng mga korap ang Oo. gobyerno natin. Kasi nakikita ko yung budget ng Pilipinas, ang laki pala. Hindi pala biro. Kasi piyok na tayo. Nung mga bata-bata pa tayo, pag sinabing trillion, billion, ang laki naman yan. Kala mo ganun lang no? Pero nitong naiintindihan na natin yung halaga ng ganong kalaking pera, tapos wala naman tayong nakikitang ano nang nagawa. Wala, di ba? Ano na nangyari? Di ba? Ang lalaki ng pera naririnig natin. Pero hindi ho kami para kumontra sa gobyerno. Pag meron kaming nakitang nagawa talaga ang gobyerno, bakit hindi natin ibabalita? Ibabalita natin kung meron. Kasi maging yung mga taga-kabila, puro pambabatikos din sa Duterte. Kasi wala silang maibalitang may nagawa ngayong administrasyon, yung malalaking big project. Wala Kaya ang goal din nila, bumanat sa Duterte. Tayo naman, ipinagtatanggol lang natin ang Duterte. Diba?